It's about sinners na mga matitigas ang ulo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. So here, Jesus already lays the foundation for fixing broken relationships. Itong si A, may sama ng loob kay B. Offended siya kay B, dapat kausapin ni A si B, silang dalawa lang. At sa pakikipag-usap na yan, they should stick to the issue. One issue, one limited issue. Yun lang ikinasama ng loob, yun lang offense. Hindi na idadamay pa yung malayong nakaraan, yung kung ano-ano pang ibang kwento, which will complicate the story and will make reconciliation much more difficult. So, stick to one topic. Sarilinan para open-minded yung nakikinig, receptive and teachable, kasi kung maraming ibang nakakarinig, magiging defensive siya. Maring maging offensive din. Maring ituring niya yung pakikipag-usap mo sa kanya na contest na kailangan siyang manalo at ikaw di kailangan manalo, kaya walang magbibigay. So dapat kayo lang dalawa para siya maging honest and humble, because it's a lot easier to be humble kung dalawa lang kayo kaysa maraming nanonood. At siya rin ay magiging kalmado, mapag-isip, reasonable, hindi defensive. Napakahalaga na pag may sasabihin ka sa isang tao tungkol sa reklamo mo sa kanya, hindi siya maging defensive, maging bukas siya. At magiging bukas lang siya kung hindi ka parang umaatake. At sabi ni Jesus, kapag nakinig siya sa iyo, kasi hindi ka accusing, hindi ka offensive and combative, hindi ka loud and out to win and show an audience that you won. Dahil hindi ka nakakainis, hindi ka nakakagalit, hindi ka nakakaprovoke, kaya makikinig sa iyo. Naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ang goal, magkabalikan. Ang method, private talk. Not a contest, not a show. Mas madali kasing magpakumbaba ang magkabilang partido kung ganun ang climate. Matthew 18:15, go and tell him his fault between you and him alone. Bakit kailangan kayo lang? Kasi mas maraming may alam, mas gugulo. Too many cooks spoil the soup, sabi nga. At kausapin siya, huwag pag-usapan. Pag pinag-usapan nyo, dadami ang kanya-kanyang opinion, dadami ang kanyang nag-iisip, nakikigulo, galit pala yung iba sa kanya, kaya dadagdagan nila yung kwento. Yung iba naman galit sa'yo, kaya kung magkasala sa'yo ang kapatid mo, at sabi ng New King James Version, if your brother sins against you, and the you there is singular, not you plural. Ang kausap dito ay isang tao na nagdadala ng sama ng loob laban sa isa pa uling tao dahil sa isang bagay na namamagitan sa kanilang dalawa lamang. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. So here, Jesus already lays the foundation for fixing broken relationships. Itong si A, may sama ng loob kay B. Offended siya kay B, dapat kausapin ni A si B, silang dalawa lang. At sa pakikipag-usap na yan, they should stick to the issue. One issue, one limited issue. Yun lang ikinasama ng loob, yun lang offense. Hindi na idadamay pa yung malayong nakaraan, yung kung ano-ano pang ibang kwento, which will complicate the story and will make reconciliation much more difficult. So, stick to one topic. Sarilinan para open-minded yung nakikinig, receptive and teachable, kasi kung maraming ibang nakakarinig, magiging defensive siya. Maring maging offensive din, maring turing niya yung pakikipag-usap mo sa kanya na contest na kailangan siyang manalo at ikaw di kailangan manalo, kaya walang magbibigay. So dapat kayo lang dalawa para siya maging honest and humble, because it's a lot easier to be humble kung dalawa lang kayo kaysa maraming nanonood. At siya rin ay magiging kalmado, mapag-isip, reasonable, hindi defensive. Napakahalaga na pag may sasabihin ka sa isang tao tungkol sa reklamo mo sa kanya, hindi siya maging defensive, maging bukas siya. At magiging bukas lang siya kung hindi ka parang umaatake. At sabi ni Jesus, kapag nakinig siya sa iyo, kasi hindi ka accusing, hindi ka offensive and combative, hindi ka loud and out to win and show an audience that you won, dahil hindi ka nakakainis, hindi ka nakakagalit, hindi ka nakakaprovoke, kaya makikinig sa iyo.
na ibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ang goal, magkabalikan. Ang method, private talk. Not a contest, not a show. Mas madali kasing magpakumbaba ang magkabilang partido kung ganun ang climate. Matthew 18:15, "Go and tell him his fault between you and him alone." Bakit kailangan kayo lang? Kasi mas maraming may alam, mas gugulo. Too many cooks spoil the soup, sabi nga. At kausapin siya, huwag pag-usapan. Pag pinag-usapan nyo, dadami ang kanya-kanyang opinion, dadami ang kanyang nag-iisip, nakikigulo, galit pala yung iba sa kanya, kaya dadagdagan nila yung kwento. Yung iba naman galit sa'yo, kaya iibahin nila yung kwento. Magulo. The context of Matthew 18:15 is that the sin is committed personally, directly against the accuser. It is not against a third party. In other words, ang prinsipyong ito, mga kapatid, itong taong ito, sa tingin ko ay may nagawang mali sa akin, hindi na mali na nagawa sa iba. Wala akong pakialam doon. Lalapit ako sa kanya para makipag-ayos, para lang sa nagawa niyang mali laban sa akin. Hindi ako magiging abogado ng iba, hindi ako magiging spokesperson ng iba, limited to me. Kaya sabi ni Jesus, if somebody sins against you, not against your neighbor, not against your mother, not against your brother-in-law, not against other people, yung atraso ni B ay kay A, hindi sa iba. At sabi ni Jesus, if B hears you, you A have gained your brother. Pero pagka ang ibang nakarinig ay si C, D, E, E, F, mahirap magkasundo. Maraming lalahok. The accused is given the chance to realize his fault and make amends, or to explain his side, or to prove and clarify his innocence. Of course, the his there also applies to her. Kaya mo siya kakausapin, hindi para mo siya talunin, kundi para bigyan mo siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig, dahil baka naman nagkakamali ka lang sa iyong pagsama ng loob. Baka naman may punto rin siya, pareho kayong tama o pareho kayong mali. Note that the sin could only be imagined also by the accuser. Pwede naman na akala mo lang, guni-guni mo lang pala na may ginawa siya sa iyo mali, pero hindi naman niya sinasadya, o wala naman pala. Kaya napakahalaga na makipaglinawan muna bago sumama ang loob, bago kumuha ng mga kakampi, at bago lumikha ng malaking gulo. Yung pala, dapat mo munang linawin. Tama ba ako na sumama ang loob ko sa sinabi mo? Ito ba talaga ang pakahulugan mo doon? Kasi may maraming mga tao, hindi naman sila eloquent, hindi sila masyadong gifted with words, hindi naman pala yun ang ibig sabihin. At kung sakasakali na yung pagkakamali sa'yo, guni-guni mo lang pala, the accuser gives himself the chance to realize his faulty judgment. So pag may kakausapin ka dahil galit ka o nasaktan ka, nakataya rin yung sarili mo na pwedeng ikaw ang magbago ng isip. Hindi mo siya kakausapin para ka lang manalo, kundi para pag nakita mong ikaw pala yung mali, di ikaw ngayon na mag-sorry. Ay, mali pala ako. Sorry. You give yourself a chance to make amends. Kasi baka kung minsan, nagalit ka na pala, nagkasala ka na sa kanya in your heart. Hindi naman pala dapat. At kung totoo naman ang iyong sinasabi, para mapatunayan mo yun na totoo. At kung gusto mong panindigan, panindigan mo dahil totoo. Pero bago ka manindigan, mag-research ka muna. At ang number one mo dapat kausap, yun mismong taong iniisip mong nagkamali sa'yo. The very private meeting is for the mutual examination of both parties' positions. Hindi ko mo ikaw ang galit, ikaw ang tama. Tatandaan natin yon. Kung minsan galit ka kasi mali ang dahilan mo para magalit. O nagkamali ka ng pagbasa, ng pagkarinig, kaya ka nagagalit. Hindi ko mo ikaw ang offended, ikaw na yung tama agad. So sa pakikipag-usap, inilalagay mo rin na yung sarili under the lens of truth. Pati ikaw, nagpapasuri. The goal is for the matter to be resolved as quietly as possible. It's for the kapatiran ties to be restored. Makikipag-usap ka hindi para manaig, para manalo, ipahiya siya, kundi para magkabalikan kayo. And to repeat, the process should only be done if the sin is committed against the one doing the process. Ikaw ang nakikipag-usap, sa iyo nagawa ang kamalian, hindi sa iba. Pag hindi sa iyo nagawa ang kamalian, this teaching does not apply to you. Marami kasing pakialamero at pakialamera
Aba, si B, may kasalanan kay C. Ako si A. Kikialam ako dyan. Ipagtatanggol ko si C. Kailangan pagalitan ko si B. No, 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 no. The teaching does not apply to you. The process is not universally applicable. Kailangan matupad muna lahat ng requirement. Siya ang nagkasala sa'yo, kakausapin mo siya, kayong dalawa lang. Ito ay para iwasang dumami ang mga accusers and complainants. Kasi pagka nagreklamo ka sa iba at nagdadaldal, galit din pala sila doon sa taong yon, magkakampi-kampi na kayo. Kakapal na yung problema, magiging complicated. Ito'y para iwasang dumami ang mga investigators. Kasi talagang napakarami investigador sa church. Sa kapitbahay, kahit na sa mga opisina. Ito'y para bawasan yung mga litigators, mga witnesses. Dadami ang witnesses niyan. Dadaki ang audience. At syempre, dadami ang judges. Kaya sabi sa Matthew 7, 1-2, don't judge others, and God will not judge you. If you judge others, you will be judged the same way you judge them. God will treat you the same way you treat others. O, yung anak mo, ginang, nagsumbong sa'yo laban sa kanyang hipag na manugang mo. Kampi ka agad kasi dugo mo yon. Tsaka inis ka sa hipag mo. Ay, sa manugang mo. So, kampi-kampi na kayo. Sa palagay nyo, tatahimik ang pamilya nyo pag ganun. May nagsusumbong sa inyo na ganito, kakampihan nyo agad. Huwag na huwag kayong kakampi hanggang hindi nyo narinig yung kabilang side, kahit itong kabilang side na ito ay hindi nyo kaano-ano. Because the truth is important. At lalo ang mga matatanda sa mga pamilya, lolo, lola, nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, yung mga nakatatanda, meron kayong special duty to be peacekeepers. Dahil mas maraming nakikinig sa inyo, tumatanaw sa inyo, gumagalang sa inyo, mas dapat kayong karapat-dapat na truthful, fair. Pag ang matatanda sa isang pamilya ay matitino, bihirang magkaroon ng malaking gulo. Kasi namamanage nila. Meron din namang matitino yung matatanda, gumugulo pa rin kasi sobrang gulo ng mga bata. Pero pag napakahuhusay, matatalino, marurunong ang mga matatanda, hindi sila lumalahok sa gulo. Sila, itong arbiter, sila ang referee, hindi sila sumasali sa bakbakan. Kahit paborito mo pa itong pamangkin na ito, paborito mo ang anak na ito, o paborito ang manugang na ito, laban sa iba po mga manugang, kung matalino kang matanda, hindi ka papanig kahit kanino man. Kasi pag ang judge ay pumanig na sa isa, wala nang judge. Wala nang matino na mag-aayos ng problema. Kaya pag may mga magugulong pamilya, ang unahin nating tingnan, ang matatanda. Meron ba silang pinagkatandaan? O isip bata rin? Ang hirap ng isip bata ka, tas may authority ka ng matanda, ikaw masusunod, at ang papairalin mo pagbabata-bataan. Mahalaga. Don't judge. Kahit hindi nyo pa gusto yung tao, medyo inis kayo, ang mahalaga, ano ang totoo? Why? Because Jesus is truth. And truth sets free. At syempre, pag dumami ang judges, dadami rin ang executioners. Dumadami ang mga berdugo. Dumadami ang babato. Tulad na lang ng babaeng nahuli sa pangangalo niya. Lahat ng buong barangay babatuhin siya. Hindi naman sila yung asawa ng babae o hindi sila yung asawa ng partner, pero makikibato sila. The offense is not done against them personally, but of course there's a tribal issue here, which is another matter. Kasi nung unang panahon na nalikha yung batas na yon, tribo sila. Pagka mayroong mag-asawa na naging taksil sa kapwa-asawa, magkakagalit sila, apektado ang buong tribo, kokonting-kokonti lang sila noon. Kaya everybody is a stakeholder. Pero pag lumalaki na ang lipunan, hindi na kayo tribo, hindi na ganun kalaki ang pakikialam nyo sa private lives ng mga tao sa inyong community. Nung araw kasi marami silang kalaban, lagi may tagutom, maraming wild animals, a small tribe cannot afford to be divided. So ang pagtataksil ng isang asawa sa kanyang sariling asawa ay concern ng buong community. Kasi pag sila nag-aaway at nakalimutan nila ang mga duties nila sa community, everybody will suffer. But in a bigger community, in urban settings, hindi na ganoon dapat ang pakikialam at panghihimasok. Kasi hindi ka na directly affected, ano man ang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Naiiba ang panahon at naiiba ang sidhi ng application ng mga katuruang ito.
Matthew 18:16 sa pagpapatuloy. Sabi ni Jesus, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Remember, isa o dalawa lang, hindi 200 ang kasali, hindi paramihan. At doon pa lang magsasali, kung matapos mong ipaliwanag, ayaw pa rin makinig, hindi nag-move forward ang inyong reconciliation, magsasama ka ng isa o dalawa. And remember, nagsasama ng isa o dalawa, hindi lang para patunayan na mali yung pinagbibintangan, kundi para siya sa atin din kung baka naman ang nagkakamali ay yung nagbibintang. So pag ikaw ay sinama, hindi kakampi nung nagsama sa'yo. Ang kakampi mo yung truth. So papakinggan mo ngayon yung reklamo ni B tungkol kay A. Papakinggan mo rin si A tungkol kay B. Tapos pwede mo sabihin, B, ikaw naman pala may problema eh. Ikaw ang reklamo ng reklamo, hindi naman dapat. Hindi ko mo ikaw isinama, kampi ka niya. Dapat kakampi ka nung truth. Kasi baka siya may problema. Baka siya ang umiimbento o lumilikha ng issue. The witnesses can and may testify for or against the accuser, not always against the accused. And after this careful exercise, one party should have already surrendered to truth. Kasi may mga reasonabling tao na sumali sa pag-aayos, hindi sa paggugulo. At habang pinag-aaralan natin ito in the context of the church of the first century, i-apply nyo mga kapatid sa inyong mga pamilya agad. Kasi yun ang katumbas ngayon nung small church nung araw, yan yung mga pamilya din natin at ang ating mga sambahay. But if a peaceful settlement still does not happen, dun pa lang Matthew 18:17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At remember, ang iglesia noon ay sambahay, small groups of families and very close friends. Ang mga iglesia noon na hindi tulad ng mga iglesia ngayon na nasa malalaking building, mga mega churches, no. Nagsisimula pa lang noon ng church, bahay-bahay. Ibig sabihin, ang magkakasama sa isang iglesia ay magkakamag-anak, very close friends, and very close associates. Kaya kahit sabihin mo sa buong church, yung kasalanan nitong isang taong ito, hindi siya may iskandalo, hindi siya needlessly malalagay sa kahihiyan, kasi lahat naman nung nakikinig ay kamag-anak niya. May malasakit din sa kanya. At pagmamalasakitan din siya. Hindi ko tulad ng pag ganito kalaking church, tapos may isa kang dinala dito, ito makasalanan, hindi niya naman talaga siya mahal, di ba? Hindi niyo nga kilala, nasa salubong niyo lang dyan. So, pag-uusapan niyo, chichismisin niyo, wala kayong paki sa kanya, hindi niyo mahal. Pero doon sa small church nung araw, pag sinabing tell it to the church, small church yon, walang gagawa ng makakasama doon sa tao kasi magkakamag-anak din sila. At effective yung discipline na yon kasi kung may isa silang bukid, lahat sila nagbubukid doon, pagka itong isang ito ay tinakwil, di wala siyang pagbubukiran, magugutom siya, mapipilit na siyang ituwid ang kanyang sarili. Pero ngayon, sa malaking church, siniyasat mo, sinabi mo sa lahat ang kasalanan niya, lilipat lang yun na ibang church sa kanto o sa kabilang pinto. Ang dali-dali na ngayon. Ang mga churches, sa mga mall, tabi-tabi, mamili ka ng iba-iba dyan. So, hindi na effective yung ganong klaseng pagtatakwil. Nung araw kasi, pag itinakwil ka ng home church mo, yun din ang trabaho mo, yun ang hanap buhay mo, yun lang ang bayan mo, doon ka isinilang, doon ka lumaki, doon ka mamamatay at ililibing. Hindi ka tulad ngayon, nagpapalipat-lipat ang tao. Kaya effective yun nun. Pero ngayon, may papahiyain ka, sasabihin mo sa lahat ng kasalanan nila, ibubulgar mo, mapapahiya lang sila, chichismisin lang ng iba, wala naman nare-restore. Kaya ibinabagay mo sa konteksto ng panahon ang pag-apply sa ganitong mga socio-cultural based teachings. At sabi, at kung ayaw pa ninyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. If they still refuse to listen, tell it to the church. Naging they na. Kasi baka mamaya, hindi lang yung inaakusahan ng problema, pati nang aakusa rin, sobrang violente, sobrang magulo, pareho na silang itakwil. Why the whole church? Because the few witnesses could have also made mistakes. Could have been biased and unfair. So may dalawa, di ba, at tatlo na dinala. Paano kung kakampi sila nung nagdala? Kaya pagka hindi pa rin ito na-resolve, buong church ang makikinig. And hopefully, the whole church, as an assembly, would be more fair, would be more intelligent and wise. Kaya maaayos din yung problema. This time, the church thinks and acts collectively as one body. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you, and it is singular.
would treat a pagan or a tax collector. And the singular grammar is very important to note. There could be two applications here. The you is the person making the accusation, or the you is the church as one person, as one body. So kung yung singular na yon ay tungkol sa accuser, sa kabila ng lahat ng naganap, siya lang ang magtatakwil. Siya lang. Minimum application. Hindi damay ang lahat. At mas madali pa rin ang possible restoration kasi sila lang. Apply this sa mag-asawa. Nagawa na ang lahat. Hindi pa rin kayo magkasundo. Ginang, kung itatakwil mo si husband, ikaw lang, huwag mong idamay ang mga anak. Tatay, itatakwil mo si nanay, kayo lang. Huwag yung buong isang pangkat, itatakwil yung isa. And this, the application is to a singular person who was offended. Kasi generally, siyempre, iba naman ang offense ng asawa sa anak. Meron silang private world ng mag-asawa na ang offense na nangyayari doon ay pangkanila lang. Kaya sa pag-aayos din ito, sa inyo lang muna. Napakaraming mahuhusay, matitinong lalaki o babae na kung may problema sila sa kanilang asawa, hanggat kaya, sinasarili muna. Hindi dinadama yung mga anak, ang mga magulang, ang mga iba't ibang tao. Kasi ang hope niya, magkakaayos din kami. At alam nyo, yung galit kayo sa asawa nyo, tapos sinabi nyo sa nanay nyo, mamaya labing-labing na uli kayo na mag-asawa, yung nanay nyo galit pa. Pag may mag-asawa o mag-asintahan nag-aaway, huwag kayong kakampi doon sa malapit sa inyo, kasi mamaya magkakasundo rin yun, at kayo na ngayon na masama. Hayaan nyo sila. Kailangan nilang ayusin ang mga ganyang mga bagay. Puwera muna yung mga magulang, biyanan, and outsiders. Lalo may problema kayo sa asawa nyo, mister. May problema kayo sa wife nyo. Huwag niyong i-share kay kumare. Kasi mamaya, comfort ng comfort sa inyo sa kumare, nakakalong na sa inyo. At napakaraming ganyan na crack na nalulusutan. Sa moments of weakness, nagtapat itong si Mrs. sa kanyang kumpare. Kino-comfort naman siya. Mamaya, comfort woman na pala siya. Kung ano-ano na nangyayari. Huwag kayo nagtatapat ng problema sa asawa nyo sa opposite sex. O sa sino mang maaaring magkaroon ng interes sa inyo. Nasa simula walang interes, awa lang. Pero napakabilis tumalo ng awa sa pagsinta. Yung awa-awa, di ba? Comfort. Mamaya nahulog na ang loob sa inyo. Ganyan ang nangyayari sa maraming nakalayo sa asawa. Dahil sa lungkot, tumahanap ng konting pagtingin. Siyempre yung konting yung padami ng padami. Napaka-importante na sarili ninyo hanggang kaya nyo. At kung may pagtatapatan, someone neutral, somebody not interested in you or your partner. Apply yan sa iba pa mga relationships. Magkakapatid, magkakasama sa church. Huwag niyong sabihin sa iba. Pag may sabi sa inyo ng problema niya sa ibang tao, awatin nyo. Oy, wala yan sa Matthew 18 ha. Huwag natin siya pag-usapan. Kasi dapat kausapin po siya. Eh hindi, siyempre yung mga tao sabik na sabik di makarinig. Kaya lumalaki ang gulo eh. Kaya hindi naayos. Ngayon, kung ang singular na you ay tungkol sa church, then buong church ang magtuturing sa guilty party bilang unbeliever and tax collector. This is the maximum application, and this must be reserved as a last resort. Sukdul-sukdulan na to. Kasi meron naman talaga mga pagkakamali na sinasadya, nakakasira talaga sa buong church. So, kailangan gumawa ka ng surgery, a surgical procedure. Meron ka talagang body part na sobrang nakakabulok at nakakasama sa buong katawan mo, then a surgical procedure must be done. And the context of the verses we have read leans on this interpretation, that the you is the church as a whole. But remember, the church is sambahay. It is family, close friends, may pagmamahalan at may malasakit. Kaya safe pa rin doon sa church yung lihim o yung kahinaan nung nagkamali, at effective ang discipline dahil sila ay one tightly knit group, interdependent on each other economically and socially. Therefore, there will be a lot of pressure for this erring person to correct herself or himself. At madali pa rin ang restoration kasi sila-sila pa rin yun. Ganoon naman tayo eh. Madali naman magpatawaran, lalo't dugo, lalo at kamag-anak, lalo at kababata. Matthew 18:18, tandaan ninyo, ano mang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit,
At ang ipapahintulot nyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Double-edged ang sinabi nito ni Jesus. Sinasabi niya sa church, napakamakapangyarihan nyo. Kasi bilang isang grupo, isang assembling nagkakasundo, ang pagkasundoan nyo, aaproban ng langit. Di very powerful. And what is the other side of the blade? What is the other blade? Dahil makapangyarihan kayo as an assembly, magdahan-dahan kayo sa paggamit ng kapangyarihang ito. Huwag kayo basta-basta magtiwalag. Huwag kayo basta-basta magtatakwil kasi this is a warning about breaking with your brother. It could be far-reaching. Magdahan-dahan. Kasi oras na meron kang miyembro ng grupo na itinakwil mo, baka yung mga dating kampi naman talaga sa kanya na nag-neutral-neutralan for the sake of civility, ngayong sobra ng severe ang gagawin mo dun sa tao, lalabas na yung pagkakakampi-kampi. Lalaki ang gulo. Ang mga makapangyarihan, dapat maingat sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi mo agad-agad inilalabas yung kapangyarihan mo. Parang sandata yan na sa kahuli-hulihang sandali mo na lang huhugutin, hindi sa una. Very importantly, this teaching asserts the messianic character and power of the church. Actually, ito yung mas malalim na katuruan ng verses na ito. Inungkat at sinabi ni Jesus, although very indirectly, that the church has a messianic character, that the church has a messianic power, that the church, when functioning as one body, is like Jesus doing it himself. Because the church is the body of the Lord. Kaya sinabi niya, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth is bound in heaven. As an assembly, what the people of God will agree with in total unity and out of love will be honored by heaven. It is a teaching that is very biblical that many evangelicals tend to ignore. May ganung power ang church. So the teaching should be appreciated from this angle and should be seen and interpreted and applied through this lens. And it is this. No one can stubbornly and maliciously wrong the church without consequence. Hindi pwedeng hindi pagbabayaran, ano pang kalapastanganan, laban sa church. Because when the church is maltreated, is maligned, is wronged as a body, not yung individuals lang, as a body, you do it unto the Lord. Kung sinabi niya na nagpakain ka sa mahirap, you do it unto me, sinasabi din ni Lord, if you malign my body, the church, you are doing it. What more if harm is done against the church and the Lord's true and proven anointed ones and instruments? Ito yung teaching na ito na talagang kalakip ng sinabi tungkol dito. Pag yung church nag-decide na as a body, meron na yang power, a messianic power. Psalm 105:15, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. And of course, his anointed ones and prophets represent the body of believers as leaders. What more if someone willfully and stubbornly defies authority, wantonly lives in destructive sinfulness? What if there's a member of the body that really maligns, maliciously, dangerously, harmfully the body? Dapat makinig siya sa warning nung isang lumapit sa kanya, nung dalawa o tatlo at nung buong church. Hindi siya pwede magmatigas without consequence. Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. While we practice the love of Jesus, we practice maximum tolerance, acceptance, and love. The one being corrected must be willing to be corrected, must cooperate, and must submit himself to the verdict of the one body of the Lord. Hindi pwedeng magmamatigas at magpapasaway ng ganun na lang, na dinaan na sa lahat ng proseso, lahat agree na patunayan na hindi tama ang ginagawa niya, ipagpipilitan pa rin. One who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Again, let me remind everyone that the church context there is the sambahay. It's family, intimate, may malasakit. It's not a mega church that we are talking about. Paano kung nasa isang mega church ka na nung araw did not exist? Then the mega church has to be subdivided internally into small groups para ma-replicate yung sambahay, yung magkakakilala sila, nagmamahalan sila, intimate sila, then effective sa small group na yon, yung ganong paraan ng
pagdisiplina. Pero hindi na kailangan pa na ibuyang-yang sa libu-libong tao ang pagkakamali ng isa na hindi naman directly involved yung napakarami. It cannot be helpful. It would only backfire. Matthew 18:19-20. Sa pagdidiin ni Jesus ng teaching ng important ng messianic character of the church, tandaan ninyo, kung dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakalob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Of course, yung dalawa na yun, metaphorical. Kaya pag may nagsasabi, anong karapatan nyo maging church? Hindi naman kayo binigyan ng karapatan ng mga ganitong group, ng ganong group, ng ganyan. When 2 or 3 are gathered in the Lord's name, the Lord is there. There is a church. But you must appreciate what it means that they are gathered in the name of the Lord. It means ang kanilang katuruan ay katuruan ni Lord, ang kanilang pamamaraan ay pamamaraan ni Lord. Therefore, the Lord is there. This is the church's messianic character, which is seldom appreciated by evangelicals. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, sabi ni Jesus, naroon akong kasama nila. So whatever is done for you is done for me. Whatever is done against you is done against me. As long as you gather in my name, nandun yung pinakamahalagang kahulugan, in His name. Sa paraan niya, sa kaisipan niya, sa katuruan niya, sa karakter niya. Jesus offers a way to solve divisions, agreeing on any one thing or any one available commonality and then leave the rest up to God. Sinasabi ni Jesus, kung may napagkasunduan kayo, I will be there. So pagka meron tayong differences, ang first goal is humanap ng pagkakasunduan. Halimbawa, mali ka. At sa tingin ko, mali ka. Pero pagkasunduan natin na litong-lito ka lang nun kasi ang dami mong problema. Dapat meron tayong pagkasundo ang isang point na pareho tayong agree. Then we begin from there and you let Jesus into the equation at sabi niya, I will be there. In other words, this whole thing will be settled. Pero dapat meron kayong commonality. Nag-aaway kayong mag-asawa tungkol sa pera. Yung isa gusto niyang gastasan yung anak niya na mag-aaral sa mahal na school. Yung isa ayaw niya kasi kailangan. Meron tayong ibang unahin, so simpleng school na lang. So nag-aaway kayo, dahil magkaiba kayo ng paraan sa paggastos ng pera, mag-agree muna kayo na parehong mahal nyo ang pamilya nyo. Ang pagmamahal ng isa, ine-express niya sa pamamagitan ng paghanap ng mahal na school. Yung isa naman, sa pagtitipid, para may gastusin tayo pag nagkasakit tayo. So agree kayo na parehong mahal yung pamilya nyo. Tama? And from there, you begin to discuss the other details. Siguradong maaayos nyo. Find a common point. And then let Jesus into the equation. Let Jesusness and the principles of Jesusness rule at yung mga iba na yan will fall by the wayside. Marami naman nag-aaway, yung detail ang pinag-aawayan nyo pero in general direction, pareho naman kayo agree. Yung gusto nyo lang mag-enjoy kayo, di ba? Sa buhay, yung isa ang enjoyment para sa kanya, ito. Sa kanya, iba. Nag-aaway kayo pero sabihin, teka, nag-aaway tayo kasi pareho lang naman natin gusto mag-enjoy, di ba? So, let's begin from there and do something. Jesus offers a way out. First, find any point of agreement. Walang nakasara ang isip, walang magmamatigas, humanap tayo ng commonality. Nandun pa rin ang infinite space for Jesus. And the Lord says, I will be there. Jesus clarifies His teachings about forgiveness and non-forgiveness. Matthew 18:21-22, sunod-sunod dito related. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Siyempre si Pedro pinasobra niya kasi sa kanilang kaugalian dapat magpatawad ka 3 times. Pero ginawa niyang doble, 6 plus 1, 7 pa. Impressive. Pero sabi ni Jesus, no, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 7 being symbolic of perfection, sinasabi ni Jesus, huwag kang tumigil ng kapapatawad. So mga kapatid, nagtatanong kayo, so anong i-apply natin? Titrato natin na hentil, tax collector? Pero pwedeng magkamali tayo sa ating proseso ng pagdinig ng kaso, sa ating mga pakikinig ng mga katwiran. Tapos ngayon, baka magtakwil tayo ng isang hindi naman pala dapat itakwil. So if you're going to commit an error, because you are not sure what to do, and you might commit an error, err on the side of forgiving. Kung magkakamali rin lang tayo ng pagtrato sa kapwa, lalo't hindi ka sure,
Magkamali ka na sa pagiging mabait at mapagpatawad kasi hindi ka naman mapapagalitan ng Diyos na bite mo. Di ba? Patawad ka ng patawad. Pero kung nagkamali ka, doon ka pwedeng napagalitan. And that is when you are not really sure. Beyond shadow of a doubt, dapat bago ka maging sure. Pero kung hindi ka sure, magkakamali ka lang, doon ka na sa side ni Jesus kasi siya mapagpatawad. Be forgiving. And here, the power is given by Jesus to the offended party. Offended ako. Napatunayan kung tama akong ma-offend, mali siya. Pero sabi niya, forgive. So if I forgive you, I'm exercising power. Because the offending party doesn't have that power. Ikaw ang may power eh. Kasi ikaw yung na-offend. So ikaw ngayon yung magpatawad. Nagtatanim ka ngayon. Kasi sabi din naman ni Jesus, pag nagpapatawad ka ng kapwa, pinapatawad ka rin. At kung paano ka magpatawad, ganun ka rin patatawarin. Pag nagkamali sa atin ng kapwa, liban na lang threat siya na patuloy na magkamali at malagay sa panganib ang buhay natin o buhay ng iba, kung nagkakamali lang at kaya mo magpatawad, hindi mo ikamamatay, magpatawad ka kasi nagtatanim ka ng mabuting bagay na ikaw din naman ang aani. At saka mga kapatid, gaano karaming chance meron kayo para magpatawad? O mag-asawa, nagkamali ang isa, sobrang mali. May chance ka na maging bayani na magpatawad. May chance ka na buuin ang sinira niya. Pero ang tunay na pagsira nun sa'yo, pag di mo na pinatawad. Kasi habang may nagpapatawad pa, hindi pa yun masisira ng todo eh. Ikaw ngayon ang may power nun. Hindi ka martir nun. Ikaw ang may power. Sasayangin mo ba yun at gagamitin mo yung power mo to not forgive rather than to forgive? Yung pinagkakamalian, yung naagrabyado, yun ang makapangyarihan eh. Kasi siya ang pwedeng magpatawad. Kaya may mga mag-asawang nagpi-50 years anniversary, may 70 pa nga. Lola, bakit po ang tagal ng samahan nyo? Siguro ang perfect nyo yung dalawa. No, iho. Panay lang ang patawad ko sa lolo mo. Kaya kami nagtagal. Di ba? O kaya, panay lang ang patawad niya sa akin, anak. Kaya kami nagtagal. Pag may nagtatagal, tandaan nyo yon, may isang nagpapatawad doon. May isa dong hero. May chance kayo, maging hero or not hero. Why waste the chance? To spread God's love and to unite broken relationships. Especially if it's a relationship between mag-asawa o magulang at anak, magkapatid, magkakaibigan, magkakasama sa church. Use your power correctly. Use your power to not punish, but to nurture the wrongdoer. Matthew 6:14-15, sabi ni Jesus, if you forgive others for the wrongs they do to you, your Father in heaven will forgive you. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your sins. So magpatawad ka dahil ikaw ay makadiyos at banal. Pero kung hindi man, magpatawad ka dahil matalino ka. Because you won't like to burn the bridge over which you too must pass. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ikaw din hindi mapapatawad. So magpatawad, imbes makipagkasira at magtiwalag. Kung magtuturing man na unbeliever o tax collector, outsider, last resort na yan kung gusto mo lang iligtas ang iba pa sa talagang tiyak na darating pang kapahamakan. Magdahan-dahan, iwasan ang takwilan blues. Last resort yan, not first. And even if it already happened, don't close your doors. Keep your doors open for restoration. Just like the Father keeps His door of heaven open for us so that we can always be restored. Sabi niya, if we sin and we confess our sins, He is just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. How can we deny what we enjoy from God? How can we deny that from other people? Father, teach us. Ituro mo po sa amin ang mga prinsipyo na ito para anumang gulo ang nangyayari sa aming mga pamilya, mga kaibigan, sa church, maging sa gawaan na lugar, sa workplace. May we be agents of your peace instead of trouble. May we be blessings instead of curses. And the power that you give us, may we use in a loving way to restore and not to further any damage. Pagbulay-bulayan natin sumandali, i-apply sa ating mga personal na buhay.